No? Anyway, inabol ko lang yan mga kababayan. At syempre, balik tayo dito sa usapin na itong si Attorney Talikod, mga kababayan, ay nagmakaawa. Nagmakaawa na i-dismiss daw ang mga kakaso ng kanyang mga tao dahil ang lalayo daw ng mga pinagpailan ng kaso. Anong pinaglalaban ni Attorney? Attorney Talikod. Ito mga kababayan, pakinggan nyo na lang ha. At ABS-CBN to, ayaw kong red flag na naman. Job po natin ngayon sa Department of Justice. Pa-administer lang kami ng oath subscription for our counter affidavit to be filed with the City Prosecutor's Office of San Fernando, La Union. Deadline kasi namin sa Monday, so mail na lang namin, no? Because mahirap mag-travel yung 18, plus ako 19, long travel. So pwede naman po 'yon. Yon, kasalanan nyo yan. Di ba? Yung bagay kasi na yan, mga ka-GP Natics, bakit ba tawag dito, bakit ang ginagawa ng mga nagpa-file ng case doon sa lugar nila? Kasi ngayon, ang panuntunan or standard, kung saan mo po nakita, mga kababayan, yung balita, halimbawa, kahit ikaw ay nagtatrabaho sa Quezon City, pero kung nakita mo ang balita, mga kababayan, na ikaw ay sinisiraan, may cyber libel, 'di ba, na involved, na mayroong sabihin natin mayroong malicious imputation dun sa kanilang mga pahayag, you can file a cyber libel case kung saan mo po nakita. Yun ang inaangal ngayon nitong si Attorney Talikod, mga ka-GP Natics, na ibasura daw ang mga kaso ng 18 kargador kasi masyado daw malayo. Labas daw ito ng jurisdiction ng Quezon City. Kasi si Congressman Paulo Ortega ay nagtatrabaho daw sa Quezon City. So dapat yun daw ang maging superior or president. Nag-file si Congressman Ortega ng libel and cyber libel also. So dalawa arising from the same incident. So ang buod ng aming counter affidavit, number one, it should be dismissed for lack of jurisdiction. Kasi si Congressman Ortega holds office at Batasan Pambansa Complex in Quezon City, and therefore under Article 360 of the Revised Penal Code, including the Supreme Court decisions in Agbayani versus Sayo and Chavez and People versus Court of Appeals, na ang jurisdiction dapat ay Quezon City. Okay, so yun ang nilalaban nila, mga kababayan, na madismiss daw ang kaso out of jurisdiction. Hindi mo ba alam yung standard, or hindi mo ba alam yung isang batas na nagsasaklaw din doon sa kung saan mo napanood, doon ka pwedeng kasuhan, attorney? Baka nakakalimutan mo yun, ha? Office. So ina-expect namin na ma-dismiss lahat ng cyber libel and libel cases na final ng mga mambabatas na outside of Quezon City Prosecutor's Office. Sir, backgrounder lang. Anong background itong libel and cyber libel para lang? Ang sinasabi nila nung nag-conduct kami ng press conference last February 23, na ipinakita ko yung pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na dating sundalo, ay libelous daw yon dahil hindi totoo, no? Pero kung makikita po ninyo, tuloy-tuloy ang case build-up namin sa ombudsman. In fact, na-interview na ng ombudsman ang siyam na dating sundalo, at bawat isa ay 8 abogado ng ombudsman ang nag-i-interview sa kanila, nagko-cross-examine kumbaga, no? At nung final ko yung complaint namin sa ombudsman noong February 2026, the ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss, dahil there is danger now of 2 separate co-equal bodies investigating the same thing, and there is danger of conflicting decisions. Okay. So ang nakakalimutan dito ni
Attorney Talikod, mga kababayan, yung revised penal, or yung Article 360 ng Revised Penal Code. Kasi binabanggit niya kanina yung Revised Penal Code, di ba? Article 360, yung binabanggit niya mismo. Ang nakalagay dito, mga kababayan, Section 4 ng Cybercrime Prevention Act, RA 10775, ayon sa batas na ito, ang kaso ay maaaring i-file sa lugar kung saan nakatira o rehistrado bilang residente nung panahon na na-publish o nakita ang post. Kaya, bakit sa La Union, mga kababayan? Kasi doon nakatira si Paulo Ortega eh. So, mga kababayan, ibig sabihin nun, at his discretion, kung saan niya po ipapile. Pwede naman niya ipile sa Quezon City. Pero kung ako naman, syempre, para, total, ginagamit nyo yung pangalan ko, sinisiraan nyo ako. 'Di ba? Para magkaroon kayo ng inconvenience, kung saan lugar ko, doon ko talaga ipapile. 'Di ba? Sabi pa rito, lugar kung saan unang na-access or nabasa, napanood ang naturang post o video sa Pilipinas. So, discretion nga talaga. Mga kababayan, mali yung sinasabi dito na ang trabaho kasi ni Ortega, mga kababayan, ay dito sa Quezon City. 'Di ba? Hindi naman po sinabi rito eh. Balikan ko mga kababayan Ito yung sabi niya. San Pambansa Complex in Quezon City, and therefore under Article 360 of the Revised Penal Code, including the Supreme Court decisions in Agbayani versus Sayo and Chavez and People versus Court of Appeals, na ang jurisdiction dapat ay Quezon City. Okay, kung saan daw nagtatrabaho, jurisdiction. Yan yung president na sinasabi niya. Kaso, mga kababayan, maliwanag dito. Article 360 rin, hindi mo ata nabasa Section 4 ng Cybercrime Prevention Act RA 10175. Lugar kung saan lugar kung saan ka nakatira. Lugar kung saan unang na-access or nabasa. 'Di ba? Mga kababayan, eto, kagagawan nyo to, hindi kayo pwedeng mamili. Aray ko. Hindi pwede kayo mag-decide. Siyempre mga kababayan, kung sino dito yung injured party, which is itong si Congressman Ortega, siya ang mamimili. Alangan naman, mga kababayan, siya na nga po yung tawag dito, ginawa nyo ng istorya, tapos gusto nyo kayo pa masusunod? Ano kayo? Aray Kayo lang ang ano? Ano kayo? Bida masyado? Kaya nga, ang ginagawa dito ng mga pinailan or injured party, mga kababayan, ginagawa nila para, di ba, isang strategy rin, actually, isang strategy rin yan di ba? Kita nyo sa Marawi, si Congressman si Adjong. Kaya doon pa lang mauubos ang pera mo kahit anong yaman mo baligod. Kahit sino pa yung mga nasa likod ninyo, mauubos at mauubos ang mga pera ninyo. Sigurado yan. Tama, Sir Tony, sa Quezon City ang trabaho niya, pero ang residente at pinagsisilbihan ni Ortega ay nasa District of La Union. Di ba? Pero maliwanag naman discretion po ng injured party kung saan niya po ipapile ang kaso. So para sa akin, nararapat lang na sa La Union. Total, nandito kayo, mga kababayan, sa Maynila, pagdadaling kayo sa La Union, magagastusan kayo. Pag pupunta kayo ng Marawi, magagastusan kayo. 'Di ba? Pag pupunta kayo ng Mindanao, magagastusan kayo. Mauubos ang pera nyo. Sigurado. At dyan pa lang, mayroong bibigay at may bibigay, di ba, Lonely TV? May bibigay at may bibigay dyan. Mananawa at mananawa. Nakita ko na nung nakaraan may bumigay na Ano yung sinasabi mo, GP, na may bumigay? Baka mamaya, pag-usapan natin. Ito muna, pakinggan natin kay Attorney Talikod. Fiscal's Office.
So ine-expect namin na Axel ma-dismiss Rose. lahat ng cyber Ma'am Ninita libel Umali. and libel cases na final ng mga mambabatas na outside of Quezon City Prosecutor's Office. Sir, backgrounder lang. Anong background itong libel and cyber libel para lang? Ang sinasabi nila nung nag-conduct kami ng press conference last February 23, Jenna Colonia, Happy Father's Day. ipinakita ko yung sinumpaang pinagsamang sinumpaan sa Laysay ng 18 na dating Lance sundalo Christian. ay libelous daw yon dahil hindi totoo, no? Pero kung makikita po ninyo, tuloy-tuloy ang case build up namin sa ombudsman. In fact, na-interview na ng ombudsman ang siyam na dating sundalo at bawat isa ay 8 abogado ng ombudsman ang nag-i-interview sa kanila, nagko-cross-examine kumbaga, no? At nung So, ibig mong sabihin, kung nagkakandak ng investigasyon ang ombudsman, hindi dapat mag-file ng kaso itong si Congressman Ortega? Aray ko. Teka lang. Parang sinasabi mo na walang karapatan si Congressman Ortega na mag-file ng case against your men. Diba? Unang-una, mga kababayan, alangan naman mag-antay si Congressman Ortega nang matapos yung investigasyon ng ombudsman saka siya kumilos. Hindi naman pwedeng ganoon, mga kababayan. Kasi kung ako ang injured party, ako ang involving party rito, gagawin ko rin yung katulad ng ginawa ni Congressman Ortega. Total, sinisiraan nyo ako. 'Di ba? So ngayon, mas matindi ang kakaharapin niyo habang kayo ay iniimbestiga ng ombudsman. Papailan ko rin kayo ng kaso, magkasabay-sabay na. Maubos yung oras ninyo, hindi kayo magkandaw-gaga, maubos ang schedule ninyo, sigurado. 'Di ba? Ganun lang yun kadali, mga kababayan eh. Mauna kung sino mauna. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na kayo ay nag-case build up sa ombudsman ay wala ng katotohanan yung pinail na kaso laban sa inyo ni Congressman Ortega. The reason why na siya po ay nag-file ng case against your men dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan at libelous lahat, puro pagbibintang lang at paninira yung ginagawa ng mga tao mo. 'Di ba? Naghahanap lang yung tao ng hustisya. Alangan naman, mga kababayan, aantayin pa yung ombudsman. Paano kung yung ombudsman, mga kababayan, natapos yung investigasyon nila? Hindi naman natin hindi natin alam. Matapos yung investigasyon nila sa panahon pa ni Kopong-Kopong ulit. Aray ko. Pagkalipas ng ilang taon, hindi wala nang nangyari. Oh. final ko yung complaint namin sa ombudsman noong February 2026, the ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss. Dahil there is danger now of two separate co-equal bodies investigating the same thing, and there is danger of conflicting decisions. Dahil yung ombudsman, ginamit na nga niya yung affidavit ng ilang mga sundalo. At pag ginamit ng ombudsman yan, ang ibig sabihin, may katotohanan. Tapos dito sa libel cases, sasabihin mo, Mali. Hindi ibig sabihin ginamit ng ombudsman ang mga statement ng mga sundalo, yun ay tama na. Paano, mga kababayan, kung iba ang tawag dito, iba ang findings ng korte doon sa La Union, iba rin ang findings ng ombudsman. Aray ko. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, mga kababayan, na kailangan ma-dismiss na yung mga cyber libel na yan kasi ang ombudsman took cognizance already doon sa mga tao ko, doon sa mga 18 kargador. Hindi pwedeng ganoon. Mga kababayan, may sarili silang pag-iimbestiga doon, may sarili din pag-iimbestiga ang ombudsman. Hindi nyo sila pwedeng pigilan doon sa ginagawa nila kasi unang-una, etong involving party or injured party, mga kababayan, ito po ay kanilang karapatan. Karapatan nila na mag-file sila ng kaso against dun sa mga tao na nagbibintang sa kanila at gumagawa ng kwento laban sa kanila. Iba naman po, mga kababayan, yung investigasyon ng ombudsman. 'Di ba?
ang investigasyon ng tandaan mo ito Baligod, parang hindi ka abogado. Ang ombudsman, okay, ang iniimbestigahan nila ay mga opisyal ng gobyerno, 'di ba? Kung totoo itong mga paratang ng 18 kargador. Tama? Mga kababayan, ang subject matter dito, yung mga politiko na pinapangalanan ng 18 Marines or ng mga 18 kargadors. Pero doon po sa pag-file ng case ng mga kongresista, mga politiko na dinamay nila, ang subject matter doon ay itong mga 18 kargador. So, magkaiba yun. Di ba, hindi mo ba naiintindihan yun, Baligod? Aray ko. Maliwanag na ang iniimbestigahan dito, kung mga kababayan, may kasalanan ba ay yung mga politiko sa ombudsman. Di ba? Kung totoo yung kanilang mga paratang. Pero sa pag-file ng case ng mga politiko, doon sa kanilang mga distrito o kanilang mga lugar, ang pinapailan nila ng kaso, etong mga nagbibintang sa kanila. So, ang subject matter, yung 18 kargador. Or kung sino, yung nagpapangalan, nagdadawit ng kanilang mga pangalan. Di ba? Hindi naman po mga kababayan ipapakulong ng ombudsman yung 18 kargador eh. Wala silang jurisdiction over them. Ang jurisdiction ng ombudsman, mga kababayan, ay yung mga politiko. Di ba? Yung mga politiko na nakapwesto. Parang timang ang putik. Aray ko. Meron nga kasi kasi kayong akusasyon sa mga politiko. Yun ang pinagkaiba noon, mga ka-GP Natics. Ang ombudsman, ang iniimbestigahan talaga nila yung mga politiko. Okay? Kung totoo, yung mga sinasabi ng 18 kargador. Pero doon sa ikaw ang mag-file ng kaso dahil may malicious imputation, may libelous statement, ang iyong pinailan ng kaso doon, yung mga tao na yon. Di ba kasi, unang-una, ang politiko, wala silang jurisdiction over doon sa mga politiko din. Di ba? Ang ombudsman naman, mga kababayan, wala silang jurisdiction dito sa mga 18 kargador na to. Hanggang imbestiga lang sila dyan. Ang talagang subject matter nila ay kung mga politiko ay talagang tumanggap ng nakaw na pera. Sila ba ay mga corrupt na politiko? Oh. Biruin nyo tayo hindi tayo abogado pero naiintindihan natin. Minamalay ni Atty. Baligod yung mga sinasabi niya na dapat daw ay ma-dismiss na yung mga libelous case na yan dahil ang ombudsman it took cognizance already. Tado. Hindi totoo. So dapat yung Department of Justice should recuse, no? Or inhibit itself to allow the ombudsman to conduct the preliminary investigation. Attorney, under the new leadership po dun sa Senate, pag ininvitan po kayo ng Blue Ribbon, pupunta kayo? Of course. Pumunta naman kami. Kaya, alam niyo po, kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami, pero hindi naman kami dumalo. Alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami Kanya lang, sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing, and therefore, ito ang Mali. sabi. Minamali nyo lang kasi nung una, nung sinabi pa lang na magkakaroon ng meeting, ng hearing, ang sabi ninyo ay hindi kayo dadalo. That you need to consult Alan Peter Cayetano first. Then, nagpadala sa inyo ng email si Alan Peter Cayetano na hindi kayo dumalo. And then, suddenly, eventually, narinig nyo na hindi na yun magiging hearing dahil nga hindi pa constituted yung kanilang tawag dito mga kababayan, yung committee ng Blue Ribbon. So that's why nagkaroon kayo ng lakas ng loob to go there, 'di ba? Kasi alam ninyo na hindi kayo mapipilit. And kung
kung talagang kayo ay may plano na umattend doon, dapat nagpasabi kayo prior na kayo ay pumunta, or mga kababayan, nung nandun na kayo sa loob, it should be prioritized yung pagpunta nyo doon sa pagdinig. Diba? Doon kay Erwin Tulfo, hindi kay Robin Padilla na nagpa-press con pa kayo. Aray ko. Bunch of hypocrite yung mga DDS senator. Binabaliktad ang mga pangyayari para manlinlang ng tao. Correct, Thomas De Castro. Okay? So iwanan na natin yan si Attorney Talikod, mga kababayan. Nakita na natin na talagang wala sa pangkaraniwang tao lang kaya nang i-debunk yung kanyang mga pinagsasabi. Ngayon, nagmamakaawa sila. Technical na naman ang gusto nilang mangyari dito, mga kababayan. Okay.